Nangyari ang mga kaganapang aking ilalahad, mga ilang araw pa lang nung nakalipat kami sa bago naming inuupahang bahay sa isang liblib na bahagi ng Santa Catalina, Negros Oriental. Lumang bahay yon na gawa sa kahoy at semento. Nakatayo sa gilid ng isang maliit na kalsada na napapaligiran ng malalaking puno ng mangga at kawayan. Sa araw, napakatahimik ng lugar. Pero sa gabi, ibang klase ang katahimikan. Parang may nakikinig sa bawat galaw mo. May isang silid sa likod ng bahay na hindi namin ginagamit. Sabi ng may-ari, dati raw yun kwarto ng anak niya na matagal nang lumipat sa Dumanhog, Cebu. Pero kahit anong linis namin sa bahay, may kakaibang pakiramdam sa kwartong iyon. Amoy lumang kahoy at parang may malamig na hangin kahit sarado ang bintana. Hindi ko yung pinansin nung una, hanggang sa dumating ang Biyernes ng gabi. Bandang 2:30 ng madaling araw iyon, ako na lang gising sa bahay. Nanonood ako ng anime sa sala. Tahimik ang paligid. Wala kang ibang maririnig kung hindi ang mahinang ugong ng electric fan at mga kuliglig sa labas. Dumating sa eksena ang pinaka-climax ng pinapanood ko. Yung tipong napakagandang build-up, saktong musika, saktong timing. Napangiti ako. Napahanga ako ng labis kaya ako'y napapalakpak. Isang palakpak. 2, hanggang 3. Huminto ako. Napatawa pa ako ng mahina. Lumipas ang ilang segundo. Siguro, mga 5 hanggang 10 segundo. Tapos, may pumalakpak ulit. Isang palakpak lang. Hindi yun galing sa TV. Hindi rin yung galing sa labas. Malinaw kong narinig na galing yun sa may bandang kusina, malapit sa hindi ginagamit na room. Nalamig ang aking batok. Huminto ako sa paghinga sandali at nakinig. Tahimik. Walang yabag. Walang kaluskos. Walang pinto na gumalaw. Parang walang nangyari. Pinatay ko na lamang ang telebisyon. Sinabi ko sa sarili ko na baka guni-guni lang yon. 3:00 na rin kasi. Sabi nga nila, yun yung oras na naglalaro ang utak ng kung ano-ano. Pero habang papunta ako sa aking kwarto, hindi ko pa rin maiwasang mapatingin sa madilim na hallway papunta doon sa room na hindi ginagamit. Pakiramdam ko, may nakatayo doon sa dilim. Kinabukasan, nakayayaan ng 2 kong kaibigan na uminom sa bahay. Sila Bongbong at Tikboy. Simpleng inuman lang naman yun. Kwentuhan, tawanan, mag-isip-isip ng mga kalokohan namin noong college. Hanggang sa hindi namin napansin na halos mag-aalas-tres na pala ulit ng madaling araw. Nagpaalam ako sandali upang magbanyo. Paglabas ko ng banyo sa sala, nakita ko si Bongbong sa may pintuan ng kusina. Humahango siya, pawisan, at maputla ang muka. "Uy, anong nangyari sa'yo?" Tanong ko sa kanya. Halos hindi siya makapagsalita. "Pre, may huminga sa tenga ko." Sagot niya. "Ah?" Naguguluhan na tanong ko sa kanya pabalik. Sinabi niya na nag-CR daw siya doon sa room na hindi ginagamit dahil sarado ang ibang banyo. Habang umiihi siya, may naramdaman siyang mainit na hininga sa tenga niya. Hindi daw iyon ordinaryong hangin. Mainit, mabagal, parang may nakadikit sa likod ng kanyang tenga. Paglingon niya, wala naman. Walang ibang tao sa loob ng silid, pero sigurado siya na may huminga. Kaya napatakbo tuloy siya palabas.
Habang tumatakbo siya papunta sa sala, sabi niya, tinatawanan pa daw siya ni Tikboy. Pero kakaiba daw ang tawa, hindi daw normal. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik si Tikboy mula sa kusina. Nagyosi lang daw siya. Habang nagkukwento kami ni Bongbong tungkol sa mga nangyari, napansin ko kagad na parang may kakaiba kay Tikboy. Tinapik ko siya. O pre, bakit mo daw tinatawanan si Bongbong kanina habang tumatakbo siya? Tanong ko sa kanya. Napakulot naman ang kanyang noo. Ha? Anong tinatawanan? Nagtataka na tanong niya. Sinabi namin na siya yung tumatawa, pero hindi daw niya ito maalala. Hindi lang siya nagbibiro. Talagang blankong kanyang mukha. Doon ako kinabahan. Kaya tinesting ko siya. Pre, sino nga ulit yung natutulog sa kabilang kwarto? Ang tinutukoy ko ay ang pinsan kong si Junel. Sumagot siya kaagad. Yung pogi. Napatawa ko doon. O sige nga, anong pangalan niya? Tatanong ko sa kanya ulit. Biglang napatahimik si Tikboy. Nakatingin lang siya sa akin. Blankong tingin. Pre, pangalan? Nag-aalangan niyang sabi. Hindi siya makasagot. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Para may gustong sabihin. Pero hindi niya mailabas. Tapos bigla siyang umiyak. Malakas. Hindi normal na iyak. Tama na! Ayoko na! Sigaw niya. Nagkatinginan kami ni Bongbong. Tinatawag namin ang kanyang pangalan. Pero maya-maya, bigla siyang napatahimik. Poker face. Tapos, biglang ngumiti. Hindi isang normal na ngiti. Yung ngiti na parang may ibang taong gumagamit sa kanyang mukha. Pagkatapos, tumingin siya kay Bongbong. Matagal. Hindi kumukurap. Uy, bakit masama ang titig mo sa akin? Tanong nito. Paulit-ulit. Parang sirang plaka. Tinanong pa niya kung sino daw si Bongbong. Hindi raw niya ito kilala. Pero nakatitig pa rin siya dito na parang may galit. Ilang minuto kaming natulala. Tapos, bigla siya ulit umiyak. Ang bigat! Ang bigat! Hawak niya kanyang ulo. Parang may nakasakay. Akala namin, kumalma na ito matapos ang ilang minuto. Huminto na kasi ang kanyang pag-iyak. Bumalik na rin sa normal ang kanyang boses. Pero saglit lang pala, bigla siyang tumayo. Hindi siya nagsalita. Hindi man lang tumingin sa amin. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa hallway. Papunta sa kwarto na hindi ginagamit. Pre! Sigaw namin sa kanya. Hindi na siya lumingon. Pagdating niya sa may pintuan, pumasok siya kaagad doon. Sinara niya ang pinto. Narinig namin ang pag-click ng lock. Tapos, bigla niyang pinatay ang ilaw. Bigla rin nagdilim ang buong silid. Tahimik ng ilang segundo. Tapos nagsimula ang malakas na pag-iyak. Mas malakas kaysa kanina. Mas hysterical. Ayoko na! Tama na! Lumayas ka! Pinipilit namin buksan ang pinto. Tinatawag namin siya. Pero puro iyak lang ang sagot. Parang may dalawang boses na nagsasalita sa loob. Yung isa, yung boses ni Tikboy. Yung isa, mahina. Pabulong. Hindi namin maintindihan. Pagkatapos ng ilang minuto, bumukas ang pinto. Lumabas si Tikboy. Namumutla at mukhang pagod na pagod. Parang walang nangyari sa kanya.
Pre, bakit kayo nakatingin ng ganyan? Hindi niya maalala ang mga nangyari. Kahit kaunti. Napakatahimik ng bahay pagkatapos noon. Halos walang nagsasalita. Bigla ko naalala ang nangyari nung Biyernes ng gabi. Yung palakpak. Isang palakpak lang. Tumingin ako kay Bongbong. Mukhang pareho kami nang iniisip. Kung may sumabay pumalakpak sa pinapanood ko, at kung may huminga sa tenga niya sa kwartong yun, at kung may pumasok sa isip ni Tikboy ng gabing yun, sino kayang nakatira sa silid na iyon? Kinabukasan, kinausap namin ang may-ari ng bahay. Matagal siyang napatahimik bago sumagot. Sinabi niya na dati raw may lalaking nakatira sa kwartong iyon. Isang kamag-anak nila. Mahilig daw itong manood ng sine sa TV. Palagi raw itong pumapalakpak kapag nagagandahin ito sa eksena. Isang gabi, natagpuan na lamang nila ito napatay sa loob ng silid. Mag-isa. Hindi daw nila alam kung paanong nangyari. Pero simula noon, wala nang gustong gumamit pa ng kwartong iyon. Hanggang ngayon, nandito pa rin kami sa bahay na ito. Pero hindi na namin binubuksan ang silid na iyon. Hindi na rin kami nagpupuyat ng 2:00 hanggang 3:00 ng madaling araw. Dahil minsan, ang mas nakakatakot kaysa sa multo ay yung mga ibang taong nakikisabay sa iyong ginagawa kahit na hindi mo sila nakikita. At kung minsan, kapag nanonood ako sa sala, may narinig pa rin akong isang palakpak mula sa madilim na hallway. Isang palakpak lang. Parang may nakikinood pa rin, magpasa hanggang ngayon. Taong 2024 na mangyari ang lahat. Isang taong na hindi ko makakalimutan dahil doon namin unang naranasan ang takot na hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Nagkasakit yung aming ina na si Marie Chris, kaya napilitan kami magkakapatid. Ako, tawagin niyo na lamang ako na Starla, kasama sila Kiko at Sachi na umuwi mula Maynila papunta sa tahimik na bayan ng San Isidro sa lalawigan ng Northern Samar. Matagal nang may hika si Mama, kaya nung una, inakala naming simpleng komplikasyon lamang iyon. Ngunit habang tumatagal ang kanyang pagkakakonfine sa ospital, unti-unting may mga kakaibang pangyayari rin na nagsimulang lumitaw sa bahay ng aming tinutuluyan. Ang bahay ay nasa dulo ng isang makitid na daan, napapaligiran ng damuhan at matatandang puno. Hindi pa ito ganap na tapos. Semento ang dingding, ngunit walang pintura. At ang sahig ay malamig kahit tirik ang araw. Sa harap nito, may isang maliit na kubo na iyari sa kahoy at pawid. Doon natutulog ang aming pamilya. Pagdating pa lamang namin, may kakaiba na kagad akong naramdaman. Hindi yun simpleng katahimikan. Parang may nakamasid. Parang may naghihintay. Habang nag-aayos kami ng gamit, napansin ko na paulit-ulit na lumilingon si Sachi sa likod ng bahay. May nararamdaman ka ba? Tanong niya sa akin. Saglit akong napatahimik. May malaking puno ng balete sa likod. Sobrang laki nito na tila matagal na nakatayo roon bago pa maitayo yung bahay. At kahit maaraw, parang may anino doon na hindi nawawala. Pagod lang siguro tayo. Sagot ko sa kanya, kahit ramdam kong biglang dumamig ang hangin. Simula pagkabata, alam namin magkakapatid na sensitibo kami sa mga hindi nakikitang nilalang. Ngunit lagi kaming naniniwala na mas makapangyarihan ang panalangin kaysa sa takot. Kaya binaliwala namin iyon. Sa umpisa. Ikatlong araw namin sa kubo na magsimula ang kakaiba. Habang naliligo si Sachi sa likod ng bahay,
Tumama raw ang braso niya sa bubong ng CR. Wala naman siyang naramdamang sakit noon. Ngunit makalipas ang 2 araw, biglang namaga ang kanyang braso. Namula ito at naging sobrang mainit. Hindi niya na ito may galaw. Hanggang sa tuluyan na siyang nilagnat. At habang tumatagal, mas lumalala ang nararamdaman niyang sakit. Nagpapasyahan naming magpahilot. Dumating yung manghihilot na si Aling Perla. Matanda na siya pero kilalang kilala sa aming baryo. Pagkahawak pa lamang niya sa braso ni Sachi, bigla siyang natigilan. Namutla ang kanyang mukha. May nagalit sa inyo. Mahina nitong sabi. Nagkatinginan kami magkakapatid. Itinuro niya ang likod ng bahay. Sa ilalim ng balete, may nakatira. Saad ni Aling Perla. Biglang tumahimik ang buong paligid. Kahit ang hangin, tila huminto. Hindi lang yun. Dagdag niya Aling Perla. May isa pang nakamasid sa inyo. Tao, pero hindi naganap na tao. Nanamig yung aking batok. Pinayuhan niya kami na magsaboy ng asin sa paligid ng kubo bago mag-6 ng gabi. Magsindi ng kandila sa likod ng CR at magdasal tuwing hating gabi. Iniabot niya sa amin ang isang maliit na bote ng langis. Kapag kumulo ito, umalis na kayo. Ilang gabi ang lumipas na tila normal lang hanggang sa dumating ang April 17, 2024. Mga bandang 9:12 p.m. ng gabi ito, habang nagkukwentuhan kami magkakapatid, biglang may narinig kaming malakas na ugong. Akala namin, hangin lang. Pero nang hanapin namin ang pinanggagalingan, nanggagaling pala ito sa isang lumang radyo na nakatago sa loob ng bayong. Hindi naman yun nakasaksak. Wala ring baterya. Pero malinaw na may tumutugtog na garalgal na tunog. Parang sirang istasyon na may halong bulong. Pinatay na lang namin iyon at pilit na kinalimutan. Pero hindi pa pala tapos. Bandang 11:47 ng gabi, narinig namin ang isang tunog na hindi ko kayang kalimutan kailanman. Isang mahaba at mababang ungol. Hindi ito aso. Hindi rin tao. Parang may malaking nilalang na hirap huminga. Palapit. Palapit ng palapit. Bigla kong naalala yung langis. Nanginginig kong kinuha ang bote. Nanlaki ang aking mga mata. May mga bula na itong umaakyat mula sa ilalim hanggang sa takip. Kumukulo na. Mahina akong sambit. Biglang lumakas ang ungol. Para bang nasa labas lang ito ng bintana. Naglagay kami ng bawang sa bawat sulok. Nagsaboy ng asin at sabay-sabay kaming nagdasal. Unti-unti naman humina ang tunog. Ngunit hindi pa rin nawawala ang pakiramdam na may nakatingin sa amin. Mga bandang 1:03 ng madaling araw, naglakas loob akong sumilip sa maliit na siwang ng dingding. At dun ko siya nakita. Ang aming kapitbahay na si Malena. Nakatayo siya sa gitna ng damuhan. Hindi gumagalaw. Hindi rin kumukurap. Diretsyong nakatingin lang sa aming kubo. Hindi ko alam kung gaano siya katagal doon. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Tila may sariling liwanag. At sa mismong sandali nagtagpo ang aming mga paningin, bigla siyang ngumiti. Isang ngiti na hindi ko maipaliwanag. Dahan-dahan siyang yumuko at tila may pinulot sa lupa. Pagkatapos, nawala na siya. Tila naglaho sa kadiliman. Kasabay noon, tuluyan ang nawala ang ungol. Kinabukasan,
Kinausap namin ang isang matandang residente sa aming baryo. Tahimik lang siyang nakinig. Pagkatapos ay nagsabi ng, "Matagal na yung balete. May mga nawawala na raw dyan noon." Tumigil siya sandali. "Ang kapitbahay ninyo, hindi na bago ang ganyang kwento." Bigla kong naalala ang sinabi ni Mama bago siya dalhin sa ospital. May lumapit daw sa kanya, saka bumulong. Mahina ka na. Si Malena raw yun. Hindi na kami nagtagal pa. Kinabukasan mismo, nilisan na namin ang kubo. At mula noon, hindi na namin muling binalikan pa ang lugar. Pagkalipas ng ilang linggo, unti-unti namang gumaling si Mama. Ngunit hanggang ngayon, kapag napag-uusapan namin ang gabing iyon, pare-pareho kaming nananahimik. Dahil may isang bagay kami napagtanto. Hindi lahat ng kapitbahay ay tao. At hindi lahat ng ngiti ay nangangahulugan ng kabutihan. May mga ngiti na paanyaya pala sa kadiliman. Gustong i-share sa inyo about Upcat. Nalaman ko rin itong story na to, yung time na nag-prepare din ako for Upcat. So yung setting nito many years ago sa UPLB. Tapos merong building doon which is CAS building. Ito yung building na nasa likuran ni Uble. Doon sa Upcat na yun, noong taon na yun, actually halos patapos na yung session ng Upcat na yun. Merong isang estudyante na sumama yung pakiramdam. Tapos eventually nahimatay siya. Hanggang sa dinala sa ospital, hanggang sa ang ending ay nawala ng buhay itong estudyante na to. Pero, syempre, nag-proceed pa rin as per normal yung Upcat para sa ibang mga estudyante. Tapos, syempre, ang time na yun, mano-mano pa yung pag-check. So, anong nangyari daw ay eventually, chinikan pa rin ng proctor yung test paper nitong estudyante na to. And surprisingly, na-perfect niya yung mga part na nasagutan niya. So parang hinayan pa sila kasi siguro kung natapos nitong estudyante na to yung Upcat, baka na-perfect pa niya yung buong Upcat. Pero ayun na nga, sa kasamang palad ay nawala na itong estudyante na to. Sumunod ng mga taon, wala namang something unusual ang nangyari. Makalipas ang ilan pang taon, sa same room, sa same building, sa Upcat ulit, merong isang estudyante hindi sumipot. Eh nagkataon na yung estudyante hindi sumipot ay doon sa same seat noong estudyanteng namatay before. Tapos, sumunod na taon, Upcat season ulit. Same building, same classroom. Ang weird naman sa pagkakataong ito, wala yung estudyanteng kulang. So imagine niyo kung ito yung isang seat, di ba? Kung nasa bandang gitna ka, napapalibutan ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 students yung wala. Natapos yung Upcat. Ang time na to, hindi pa rin machine yung nag-check. So, mano-mano pa rin. Na-surprise yung proctor na dahil nung chinikan yung paper noong nagsoslong estudyante dahil nga absent yung mga nasa palibot niya. Yung padulong part lang ng Upcat yung sinagutan niya. At nung i-check nila yung pangalan ng estudyante na to, ito rin yung pangalan ng estudyanteng namatay before na hindi nakatapos ng Upcat.